Siniguro ng DOJ na mahaharap sa kaso ang Chinese national na hinihinalang sangkot sa espionage o pang-espiya. Pinaghahanap naman ng NBI ang umano'y financier ng suspect. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Matapos ang pagkakahuli sa isang Chinese national na hinihinalang espiya at kumukuha ng 3D images sa mga EDCA sites, base militar, planta ng kuryente sa bansa at kahit mga LGU offices, ang Armed Forces of the Philippines mas naghigpit na ng kanilang seguridad sa mga kampo. Sabi mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ikinaalarma nila na may ganitong gawain ang isang foreign national sa loob ng bansa. So these are all very important information that we believe kapag nagamit po ng military would be very dangerous for us. Hinihalintulad pa nga ng AFP ang galaw ng suspect sa taktika ng isang militar. Kaya sinisiguro nila ngayon na sa iba pang kampo, hindi na makukuhaan pa ng impormasyon. Kami rin bilang military, once we have a plan to attack a specific installation or facility, dapat alam namin halos lahat, no? Yung topography, entry-exit points, even the configuration ng buildings inside. Sabi naman ng National Bureau of Investigation, mabuti na lang at nahuli na ang Chinese national na hinihinalang ang sangkot sa espionage. Dahil sa inisyal na impormasyon, nakaikot na ito sa Luzon at target namang libutin ang Visayas at Mindanao hanggang matapos ang buong Pilipinas. Meron na ho silang mapa kung saan iikot. In fact, ang plano ho nila, pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, ang next target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin ng NBI ang suspect, kasama ang 2 Pilipino na hinihinalang kasabwat nito. Naisampa na ang reklamo sa Department of Justice at sabi ng kalihim ng hustisya, titiyakin nilang mapaparusahan ito ng batas dahil seguridad ng mga Pilipino ang nakataya rito. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.